At hindi lang ang Pilipinas ang pinag-uusapan natin dito, dahil establisado na rin sa iba't ibang panig ng mundo ang malawak na ministeryo ni Pastor Apollo, ang hubugin at palaguin ng espiritual na buhay na sangkatauhan ayon sa kalooban ng Diyos, ang pangunahin at pinakasentro ng ministeryo ng butihing pastor. Pero dahil sa tindi ng impluwensya niya, dahil sa lawak ng naaabot ng kanyang tinig, maging ang mga leader sa lipunan, siya na rin ang gustong pakinggan. Gagawin nila ang lahat. Makadaupang palad lang ang respetadong si Pastor Apollo. Rizal laid his life for us, for the Filipino. Jesus Christ laid his life for salvation. Those are the kind of leaders we want. As a Filipino citizen living in the Philippines, I have to be very active in enlightening our people about the maladies and the vagaries of this political life that we have in the Philippines. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. It's happening today, di ba? There are leaders who justifies the wicked and they condemn the just. Kaya marami ang nangyayari ngayong hindi maganda kasi ang hustisya ay hindi nagaganap. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. Naniniwala si Pastor Apollo na kung mabuti ang mga leader ng bayan, ay kaya nitong ihatid sa tamang landas, sa tuwid na daan, ang bagong henerasyon ng mga Pilipino.